At nangyari ng 11 taon, ng 3 buwan, ng unang araw ng buwan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sabihin mo kay Faraon na hari sa Ehipto, at sa kanyang karamihan, sino ang iyong kawangis sa iyong kalakhan? Narito, ang taga-Assyria ay isang sedro sa Libano na may magandang mga sanga, at may mayabong na lilim, at may mataas na kataasan, at ang kanyang dulo ay nasa gitna ng mga mayabong na sanga. Kinakandili siya ng tubig, pinalalaki siya ng kalaliman, ang kanyang mga ilog ay nagsisiagos sa palibot ng kanyang kinatatamnan, at kanyang pinaaagos ang kanyang mga bangbang ng tubig sa lahat ng punong kahoy sa parang. Kaya't ang kanyang kataasan ay nataas ng higit kaysa lahat na punong kahoy sa parang, at ang kanyang mga sanga ay nagsidami, at ang kanyang mga sanga ay nagsihaba dahil sa karamihan ng tubig ng kanyang pabugsuan. Lahat ng ibon sa himpapawid ay nagsigawa ng kanilang mga pugad sa kanyang mga sanga, at sa ilalim ng kanyang mga sanga ay nagsipanganak ang lahat ng mga hayop sa parang, at sa kanyang lilim ay nagsitahan ang lahat na malaking bansa. Ganito siya gumanda sa kaniyang kalakhan, sa kahabaan ng kanyang mga sanga, sapagkat ang kanyang ugat ay nasa siping ng maraming tubig. Ang mga sedro sa halamanan ng Diyos, hindi makapantay sa kanya. Ang mga puno ng abeto ay hindi gaya ng kanyang mga sanga, at ang mga puno ng kastano ay hindi gaya ng kaniyang mga sanga, o may anumang punong kahoy sa halamanan ng Diyos na kagaya niya sa kaniyang kagandahan. Pinaganda ko siya sa karamihan ng kanyang mga sanga, na anupat lahat ng punong kahoy sa Eden na nangasa halamanan ng Diyos na naghili sa kanya. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nataas sa kataasan, at inilagay niya ang kanyang dulo sa gitna ng mga mayabong na sanga, at ang kanyang puso ay nagmataas sa kanyang pagkataas. Aking ibibigay nga siya sa kamay ng makapangyarihan sa mga bansa. Walang pagsalang siya'y susugpuin, aking pinalaya siya dahil sa kanyang kasamaan. At inihiwalay siya at iniwan siya ng mga taga-ibang lupa, ng kakilakilabot sa mga bansa, sa ibabaw ng mga bundok at sa lahat ng mga libis ay nangalaglag ang kanyang mga sanga, at ang kanyang mga sanga ay nangabali sa siping ng lahat ng mga ilog ng lupain, at bumaba ang lahat ng tao sa lupa mula sa kanyang lilim at iniwan siya. Sa kanyang guho ay magsisitahan ang lahat ng mga ibon sa himpapawid, at lahat ng mga hayop sa parang ay mga papa sa kaniyang mga sanga, upang walang magmataas sa kanilang kataasan sa lahat na punong kahoy sa siping ng tubig, o maglagay man ng kanilang dulo sa gitna ng mga mayabong na sanga, o ang kanilamang mga makapangyarihan ay magsitayo sa kanilang pagkataas. Sa makatwid bagay, yaong lahat na nagsisiinom ng tubig, sapagkat silang lahat ay nangabigay sa kamatayan, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, sa gitna ng mga anak ng tao na kasama ng nagsibaba sa hukay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, nang araw na siya'y bumaba sa libingan, ay nagpatangis ako. Aking tinakpan ang kalaliman dahil sa kanya, at pinigil ko ang mga ilog niya, at ang mga malaking ilog ay nagsitigil, at aking pinapanangis sa kanya ang Libano, at ang lahat na punong kahoy sa parang ay nanglupaypay dahil sa kanya. Aking niyanig ang mga bansa sa hugong ng kanyang pagkabuwal, nang aking ihagi siya sa libingan, na kasama ng nagsibaba sa hukay.
at ang lahat na punong kahoy sa Eden, ang pili at pinakamahusay ng Libano. Lahat na nagsisiinom ng tubig ay nangaaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Sila rin namay nagsibaba sa libingan na kasama niya, sa kanila na nangapatay ng tabak. Oo, silang pinakakamay niya na nagsisitahan sa kanyang lilim sa gitna ng mga bansa. Sino ang gaya mong ganito sa kaluwalhatian at sa kalakhan sa gitna ng mga punong kahoy sa Eden? Gayunmay, mabababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ikaw ay malalagay sa gitna ng mga dituli na kasama nila na nangapatay ng tabak. Ito'y si Paraon at ang buo niyang karamihan, sabi ng Panginoong Diyos.